64, ano na? Ano na nangyari sa'yo? At 64, mas tumapang ako. Dati na akong matapang pero mas tumapang ako mula nung na-diagnose ako ng cancer. At iraos ko ang 6 na chemotherapy sessions. Halos mamatay na ako nung nakala ko tapos na ako. At 64, ano ang natutunan ko? Na maging mas malapit sa Diyos, maging mapagpakumbaba, at huwag masyadong mag-expect na magugustuhan ka ng lahat ng tao, mamahalin ka ng lahat ng tao. Hindi lahat ay magugustuhan ka. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi ka perpektong tao, na hindi lang ikaw ang magaling sa mundong ito. Ano ang mga natutunan mo at 64? Na alagaan mo ang sarili mo, na huwag kang umasa na may ibang tao na mag-aalaga sa'yo. Of course, aalagaan ka nila, pero alagaan mo ang sarili mo para hindi ka na maging pabigat sa iba. At 64, dapat accomplish ka na, independent ka. Gumagawa ka ng sarili mong pera, kumikita ka ng sarili mong pera, nagkakapera ka para ibili ang mga kakailanganin mo sa buhay mo. Sa edad mong ito, dapat marunong ka rin tumanggap ng mga pagkakamali mo, na hindi lahat ng ginagawa mo ay tama, na matuto kang makinig sa sinasabi ng iba kung pinupuna ka o kung ikaw ay mali na, sapagkat minsan hindi natin nakikita yung pagkakamali natin. Hindi tayo laging tama. Kailangan din natin ng taong prangka at magsasabi ng totoo ng mga kamalian natin. Natutunan ko rin sa edad na to na mas magandang kausapin ako ng direkta kaysa pinupuri ako. Harapan at wag patalikod. Sa edad kong ito, nakakatawa, pero dito ko natutunan yung hindi na matakot sa doktor. Nakaya kong harapin kung ano yung mga sinabi ng doktor sa akin. Hindi na ako takot sa mga laboratories, hindi na ako takot sa doktor. Kahit sa operasyon, hindi na ako takot. Dahil natutunan ko ngayon na pagkasama ko si Lord, walang imposible. Sa edad ko to, 64, natutunan ko na mag-appreciate ng maliliit na bagay. Na lagi ako magpapasalamat, lagi ko ipaparamdam sa tao na mahal ko siya, at lagi kong sasabihin ng I love you. Kasi baka hindi mo na siya masabi balang araw. Ngayon pa lang sabihin mo na, mahal kita, I love you, salamat, at i-appreciate mo lahat ng ginagawa nila para sa'yo. Hindi naman kahinaan ang sabihin mo na gusto ko yung ginawa mo, salamat sa pagiging thoughtful mo sa mga anak ko, sa pagmamahal ay pinakita nyo, sa pagtulong nyo sa akin, maraming salamat. Natutunan ko rin na pag ayaw sa akin ng tao, ayoko rin sa'yo. At kaya ko rin mag-isa, na dapat matuto na rin tayo maging mag-isa, na kayanin natin gawin ng isang bagay kahit ikay nag-iisa, dahil hindi lahat ng oras ay nasa tabi mo sila upang alalayan at tulungan ka o samahan ka kung saan mo gustong pumunta. Sa edad kong ito, sa ayot, sa gusto ko i-share lahat ng pinagdaanan ko, hirap ko, masasayang bagay sa buhay ko. At siguro kahit magsawa ang sino mang makikinig o mga anak ko, patuloy at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, isa lang ang importante sa buhay natin,
magdasal, magpasama kay Lord, magpasalamat kay Lord. Siya lang ang tanging pag-asa natin sa buhay. At napakasarap magbalik. Napakasarap ng pakiramdam. May peace of mind. Masarap ang pakiramdam. Puno ng pagmamahal ang puso mo. Hindi ako perpekto pero napakasarap at napakasaya ng buhay ko dahil kasama ko lagi si Lord. Magmahalan po tayo, puno ng pagmamahal ang ating puso. Kahit ako po minsan ay kahit napakasakit minsan ay tanggapin natin.